Iligal na Pogo Hub sa Pasay City na una nang ipinasara ng pamahalaan na nadiskubring nag-ooperate pa rin. Nasa daan-daang mga empleyado na sangkot sa pang-iiskam, arestado si JM Pineda sa sentro ng balita. Aabot sa higit 400 foreign nationals, kabilang ang ilang Pinoy, ang naabutan ng mga otoridad sa iligal na Pogo Hub na ito sa isang condominium building sa Pasay City. Binulabog ng pinagsamang puwersa ng PAOK, PNP, CIDG at LGU ang operasyon ng Pogo sa 5 palapag na sakop nito. Iba't ibang lahi ang nahuli ng mga otoridad, kasama dyan ang 207 na Chinese nationals, 132 na Vietnamese, 24 na Koreano, 11 Malaysians, 12 Myanmar nationals, 14 na Indonesians at 1 Madagascar national. Habang 53 na Pinoy naman ang nahuli sa naturang Pogo Hub. Kabilang umano ito sa mga naipasara nung ipinatupad ang total Pogo ban sa bansa, pero kahit sarado na ay umaarangkada pa rin ang operasyon nito. Wala ring umanong business permit ang negosyo, kaya walang karapatan na magsagawa ng operasyon ang kumpanya. Nabisto ang Pogo dahil na rin sa sumbong ng ilang trabahador na malapit sa kondominium. Meron kasing Pilipino na nagtatrabaho doon malapit sa lugar at napapansin niya, nag-aalala siya, bakit napakaraming foreign nationals ang labas-masok doon sa building na ito. The city government of Pasay issued a mission order to check tutorial visit kanina at nung nakita nga nila na may nag-ooperate na illegal na Pogo, nag-issue na ng cease and desist order yung city government of Pasay. Nadiskubre na bukod sa Pogo operations ay may halo-halong scamming activities rin na ginagawa ang kumpanya. Parang nakita natin dito talaga, this is a Pogo operations bordering on cryptocurrency, investment scam, love scam, and spamming. No? So, siyempre, plain view pa lang po yan, hindi pa natin nakukuha yung laman talaga ng mga computers. We'll have to apply for a cyber warrant para makita natin kung anong laman talaga. Dinala muna sa headquarters ng PAOK ang mga nahuling mga dayuhan habang patuloy ang investigasyon. Aalamin din nila kung may mga pananagutan ba ang mga Pinoy na nahuli sa lugar. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.